Alright, good morning po sa inyo. Pag-usapan natin itong Trump protection na pinapangarap ni Bato de la Rosa, no, laban sa ICC. And apparently, hindi po kasali ang Pilipinas. And I have another issue in regard to this, especially Amy Marcos. Hindi ho ba yung hearing at nyaw-nyaw ni Amy, kontra daw siya sa foreign interference, right? Kontra siya, ayaw niya. Kasi nakaka-ano raw yung ICC, yung mga dayuhan na yan, nakakapanghimasok sa ating soberanya. Yun ang sinasabi nila di ba? Sinasabi niya. Pero, bakit po niya pilit na ini-echo etong executive order ni Donald Trump? At ang gusto niyang mangyari ay ma-apply ito sa ating gobyerno, sa presidente natin. Di ba? Ano ho ba magiging epekto nun? Travel restriction sa US, hindi makakapunta ron. Yung mga assets, i-freeze ng US. Di ba? Ganun lang, hindi naman nila papatayin. So, may mga ari-arian doon, di ba? Pakinggan yung sinasabi nito ni Bato. Itong Gulf Stream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Hindi nga covered, hindi ka nagbabasa. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya. Sigurado ako, kung may Gulf Stream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Prepare ka dyan. Ikaw nga ang unang-unang tinamaan ng aksyon ng Amerika Di ba? Noong 2020, binawi o kinansela ang kanyang visa dahil sa pagkakasangkot niya sa human rights violations in relation to war on drugs. Yung mga EJKD Duterte. Siya yung pinuno ng PNP noon. Di ba? So, kung poprotektahan ka lang ng Amerika, dapat hindi kinancel yun. Dapat you can easily get into the US. Di ba? Ang problema nga, ayaw kanilang pumasok doon At maging nitong panahon ni Trump, hindi kayo naaprobahan. So, anong pinagsasabi nyo dyan? Di ba? So, ngayon, eto yan Meron po kasi, puntahan muna natin ito. So, pansinin nyo dyan, nabanggit dito. Ay, teka. Ito. Yun. Ayan nabanggit dito, itong American Service Members Protection Act of 2002. Yan. 22 USC 7432-7. Okay? So, ito ho yan. American Service Members Protection Act. Okay. So, ngayon, ang nakalagay po dito, sino-sino po ba yung mga covered? Okay. Itong covered, allied persons. The term covered allied persons means military personnel, elected or appointed officials, and other persons employed by or working on behalf of the government of a NATO member country. Katulad po ng mga NATO member country, Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, Republic of Korea, and New Zealand or Taiwan. So hindi pa napunta ng Pilipinas for so long, so the government is not a party to the International Criminal Court and wishes its officials and other persons working on its behalf to be exempted from the jurisdiction of the ICC. So ito yung mga bansa, yun pong executive order ni Donald Trump, ito po ay hindi po nagmula na dahil lamang trip niya na kanyang pag-upo, naisipan niya yan gawin, hindi ho. 2002 pa lamang,
meron na po kasing batas ang Amerika. Okay? So sabi rito, and specified dito sa Section 8, sino yung, ano ibig sabihin ng person, entity, diba? And then itong term na United States person, diba? And then ano yung protected person, sabi rito, protected person, tao. Alam nyo, kapag sinabi nating tao, dalawa po yan eh. Yung juridical at saka ano nga yung isa, yung personal, yung tao, ako, tayo. Yan, yung OATS. Tapos ang juridical person, ito po yung mga korporasyon. Yung may mga sariling buhay by virtue of a law or certain law. Okay? Yun po yun, yung mga narehistro sa SEC, di ba? Sa securities narehistro o kaya naman sa DTI. Nagkaroon sila ng lifespan na 5 years for DTI. Tapos dito naman sa SEC, 50 years, ganyan, 25 years, gano'n. So sabi rito, the term protected person means any United States person unless, ito pa ha, intindihin ito maigi, unless the United States provides formal consent to ICC jurisdiction. So sinasabi rito, ito daw mga protected person na to ay kahit na sinong tao ng Amerika. Sabi niya, maliban na lamang daw po kung nagbigay ng formal consent sa ICC tungkol sa jurisdiction ng tao. Yan. Ngayon, or become a state party to the Rome Statute. So, ibig sabihin, pwede po silang mag-surrender o mag-surrender na ibig sabihin imbestigahan nyo yan, ICC. Yung ganon po, pwede po. Okay? So, hindi po ito absolute. Itong executive order ni Donald Trump. Ano ba? Yung current or former members of the Armed Forces of the United States, current or former elected or appointed officials of the United States government, and any other person currently or formerly employed by or working on behalf of the United States government. Ito, any foreign person, ito yung sinasabi nila any foreign person that is a citizen or lawful resident of an ally of the United States that has not consented to ICC jurisdiction over that person or is not a state party to the Rome Statute. Diba? So, ang Pilipinas, hindi na tayo member ng ICC. Kaya lang po, nagbigay tayo ng consent sa ICC. Hindi ba sinasabi ng gobyerno natin, tayo raw hindi natin kinikilala. Pero gusto ko lang din pong linawin ng bahagi ng ating gobyerno rin naman ang Korte Suprema na nagsabi na ang Pilipinas hindi porke tayo ay nagpasabi na nga alis na, nawawala na po yung ating responsibility sa ICC. Hindi, nanatili daw po yun. Hanggang sa formal na, or a year later, na maging formal na, yung pagkalas natin sa ICC. And therefore, meron silang karapatan mag-investigate dun sa mga kaso na naisampa sa kanila bago pa magkaroon ng effectivity yung pagkalas natin. And apparently, that was 2017 nung sinampahan ng kaso si Duterte. Sinampahan ni na Trillanes. At kasama niya yung abogado niyang namatay. Di ba? Ngayon, sabi ba rito the term ally of the United States. Ano ba tong term ally na to? Sabi rito, government of a member country of the NATO. A government of a major non-NATO ally that term is defined by Section 2013-7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Ito po yun, yung pinapakita ko sa inyo kanina. Diba? Sino-sino ba yung mga covered na yan? Ano-ano ba yung mga bansa na sinasabi rito na NATO member country?
tsaka major non-NATO ally. Kabilang po doon sa non-NATO ally ang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and then yung South Korea at saka ang New Zealand. Hindi po sinama, pati nga Taiwan nga raw hindi po kabilang ang Pilipinas sa covered allied persons. Okay ba to, De La Rosa and Senator Amy Marcos? Bakit gusto ninyong magamit itong executive order na to, itong EO na to ni ni Trump? 'Di ba? Samantalang ayaw nyo nga ng foreign interference. Mga kababayan, hindi naman po nakakaapekto, nakakasira ang mga yan, ang mga international agreements sa ating soberanya, sa ating kakayanan, karapatan na maggobyerno. Yan po ay nangyayari because nagiging bahagi yan ng judicial processes natin, bahagi ng ating sistema, ng mga proseso natin. 'Di ba? As an option to be the court of last resort kung sakaling nagkakaroon na po ng failure of justice sa ating bansa. Meron naman po talagang failure of justice pagdating sa ang kakasuhan po ay si dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi po pwedeng lang ma-avail dito yung complementarity. Bakit? Walang kaso si Duterte rito. Ang sabi sa principle of complementarity dyan, kinakailangan daw genuine na iniimbestigahan or pinoprosecute yung tao. Kaso nga wala rito Nag-investigate sila rito. Ang dalawang administrasyon, parehong binubudol nila yung ICC. Dinireject. Pero mo, at least 7,000 cases. Ang sinabit lang nila pare-pareho, 200 cases. Di ba? Kaya nga yung nangyari, nung may basura yun, di pinagbigyan na nung January 2023, kung na nagkakamali, na mag-continue na yung investigation dito, di ba, sa Pilipinas. Ay nako. Kaya sabi ni Maripas, ni attorney, if it was chartered, it was for a fee. A legitimate business transaction, they're all shouting for sovereignty. A self-governing state now, they are begging for Trump for help. PT for the Philippine Senate. An unfortunate story to be remembered and written in the walls of history in this time. Lalim mo na. Diba? Pero this is she's right. This is a bad precedent. Diba? Na itong ating Senado na pinagpilitan na isinusuka ang dominion ng ICC rito sa atin, ang kanilang jurisdiction. Pero, di ba, pilit naman nila na ipinagsisiksika ng sarili nila sa ilalim ng executive order ni Donald Trump. Ayaw ng foreign interference, pero gusto nilang magamit yung EO ng isang bansa laban sa ating Pangulo, di ba? Ginagawa nila itong mga to para kay Duterte bilang ganti at bilang proteksyon ni Bato de la Rosa. Kasi siya na yung next in line. Nabababaan dyan ng warrant of arrest at uhulihin ito ni General Torre. Correct, Karen. Wala na po siyang option. Alam po yan ni Senator Amy Marcos. If you watch that hearing, pagkatapos sabihin ni Bato de la Rosa ito, Yung Gulf Stream na ito, prepare for the repercussions of your action. Ayan. Ang karugtong po niyan, yun pong makahulugan ng ngiti ni Senator Amy Marcos. Na para bang sinasabi niya na, ob ka ba? Ay nako, I was actually looking for the downloaded version. I believe I just deleted bago tayo magsimula kanina. Yes, na-delete ko nga. Sayang. Pero yun ay isang sabi nila makabuluhan na na ngiti
Ang inano sa kanya ni Senator Amy. Ngiti at tawa ni Amy. Para sinasabi ni Amy, engot ka ba? Napapahiya ka dyan, uy, kapag merong nakakaintindi at nagkalkal. Diba? So yung mga isa pa yan sa mga pinag-aawayan ng mga DDS. Kasi meron silang kasama na nakakaintindi niyan. Si Edwin Zamora na nagkomento rin ng ganyan sa post. Inaway nila ng mga member ng fans club ni Bato. Dapat po malaman nila yung facts para alam nila kung paano ang magiging paninindigan nila. Di ba? Sabi ni Sir David Sorrell, I was talking about Senator Baton na gusto niyang ipahuli yung charter na nagdala kay Digong. Kaya it was, okay. So ito nga, aeroplano nga pala. Kung ito, for business yan eh. Kaya sinasabi ko rin sa mga comments ko dyan, yung aeroplanong yan, yung aeroplano na yan, yung Gulfstream na yan, regardless kung sino ang may-ari niya, si SMR, di ba? O kaya naman SMR, si RSA, si Ramon Ang, o subsidiary yan ng San Miguel, it doesn't matter. Yan ay bagong eroplano yan. Kaya nga madalas ginagamit yan ni PBBM, inaarkila niya yan sa mga lakad nila abroad. Di ba? Ngayon, kahit pa nga anong eroplano pa ang gamitin diyan, it doesn't matter. Hindi rin po pwedeng masabi na yan ay dapat masanksyon kung covered ang Pilipinas doon sa EO ni Trump. Diba? Hindi po yan pwedeng isanksyon. Negosyo yan eh. Anong pakialam ng may-ari niyan? Anong pakialam ng kumpanya kung anong mga legal conflicts kung meron man doon sa pagkaka-arresto at pagkakabitbit kay Duterte? Diba? Hindi naman makapagdidesisyon yung mga yan ang desisyon ng may-ari ng eroplano if the price is right. Tama, attorney? If the price is right. Babayaran nyo ba? Ganito kalaki yung singil namin dyan. Okay ba sa inyo? Okay lang yan. Obligation namin yan sa Interpol. Ganun. Di ba? Babayaran namin. Walang problema doon. Pero yung ipapahuli mo ito dahil tumulong, nakipagsabwatan, kasi si RSA, baka nakakalimutan nyo, si RSA, malapit kay Isko Moreno, malapit kay Duterte nung panahon niya. Di ba? Negosyante yung tao. Makikibagay lang yan. Dahil sa negosyo, mainam yung malinaw. Meron kang peace of mind. Wala kang mga iniisip na kalaban mo. Di ba? Ang iniisip mo na lang, yung kalaban mo, yung sarili nyo mga produkto, paano nyo mas mai-improve pa ito. Di ba? Ika nga beat yourself. Di ba? If you were able to beat your today, then you're doing good. Kamote lang tong si parang gano'n na nga yung sinasabi ni Bato de la Rosa, parang puting van, yung aeroplano. Ay nako, yun na nga natin si Bato. Pero at least alam na natin, wala na tong option nga si Bato de la Rosa. Hindi covered ang Pilipinas. At yan hindi po yan trip lamang ni Donald Trump sapagkat yung EO na yan ay may pinagbasihan na batas noong 2002 pa po.